COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito pong muli si Heidi Bernardo Sampang at welcome ka sa ating lingguhang serye, hatid ng FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Mamaya-maya ay atin pong mapapakinggan ang mga balitang sinubaybayan natin nitong nagdaang linggo, katulad po ng mga quarantine levels sa NCR at Cebu at iba pang issue na may kinalaman po sa pandemya na atin pong nilalabanan. Maririnig din po natin mula kay Joy Solis Mirano ang mga kwento ng inspirasyon mula po sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis. At atin din pong abangan dapat ang pananaw ng isang educator sa nalalapit na pagsasagawa ng DepEd ng blended learning sa buong bansa sa tulong ng pribadong sektor kasama ang mga magulang. At syempre pa mula po sa Pangulo ng FEBC Philippines, pagbulay-bulayan po natin ang pandemyang ito bilang itinakdang panahon ng Diyos. COVID-19 Watch. Nakasailalim pa rin sa General Community Quarantine ang Metro Manila hanggang sa Hulyo at 31. Ito ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque ay makaraang tanggihan ni Pangulong Duterte ang mga mungkahing ibalik muli ito sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ dahil sa patuloy pa ring pagdami ng COVID-19 cases. Anya, noong una ay sumang-ayon ang Pangulo sa rekomendasyon ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na muling isailalim sa MECQ ang rehiyon, ngunit umapila rito sina COVID-19 Response Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at Interior Secretary Eduardo Año. Gayunman, malinaw naman Anya sa naging diskusyon na bagaman pumayag ang Pangulo na huwag munang ibalik sa MECQ ang Metro Manila, ay posible pa rin itong ibalik sa naturang quarantine classifications kung hindi pa rin napabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa lugar. Samantala, pinaluwag naman ang quarantine restrictions sa Cebu City mula sa ECQ ay isinailalim ito sa MECQ. Magunita namang ipinahayag ng Department of Health na nasa danger zone na ang critical care utilization rate sa Metro Manila. Samantala, naghahanap ang Department of Education ng para-teachers at volunteer teachers para turuan ang mga mag-aaral bilang bahagi ng blended learning approach. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, layo nitong matulungan ang mga magulang sa pagtuturo ng kanilang mga anak sa gitna ng krisis ng COVID-19. Para sa sweldo ng mga para-teachers, maaaring gamitin anya ang Special Education Fund mula sa local government units. Ang hiring ng para-teachers at volunteer teachers ay nakadepende sa pangangailangan. Samantala, magsasagawa rin ang DepEd ng upskilling programs para sa mga magulang sa regional at school divisions para bigyan sila ng kaalaman hinggil sa bagong learning modalities. Sa ibang balita, tiniyak ng World Health Organization o WHO na mabibigyan ng bahagi ang Pilipinas sakaling madiskubre na ang bakuna laban sa COVID-19. Ito ang inihayag ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo sa gitna ng mga ulat na nagpauna ng umorder ng COVID-19 vaccine ang Estados Unidos at Europa. Ayon kay Domingo, mismong WHO ang may target na mabigyan ang lahat ng bansa ng access sa bakuna laban sa COVID-19. Sa ngayon, Anya, ay mayroong mahigit sa 160 kandidatong bakuna ang pinag-aaralan sa buong mundo. Nagbabala ang Food and Drug Administration sa mga consumer laban sa paggamit ng hand sanitizers at alkohol na hindi rehistrado o mayroong mapanganib na substance. Paalala ni FDA Director General Eric Domingo, dapat tiyaking ligtas ang nilalaman o content ng ginagamit na alkohol o hand sanitizer. Ang rubbing alcohol ay kinakailangang mayroong 50% na ethyl alcohol o isopropyl alcohol habang 60% sa hand sanitizing gel. Iginiit ni Domingo na hindi ligtas gamitin ang mayroong ethanol content dahil ginagamit lamang ito sa mga machinery o equipment. Delikado rin anya ang methanol dahil maaaring magdulot ito ng pagkairita sa balat, pagkabulag o kaya ay kamatayan. Hindi din anya kinakailangang magtimpla ng sariling alkohol lalo na't wala ng shortage ng alkohol at sanitizer sa bansa.
Dapat din anyang iwasan ng publiko ang pagbili ng alkohol na nakalagay sa bote ng tubig dahil maaaring mapagkamalan itong inumin. Ngayon naman ay narito po ang ilang kwento ng inspirasyon hatid ni Joy Solis Mirano. Marami ang nangyayari sa ating bansa sa patuloy na kinaharap na pagsubok ng ating lahi. Ngunit sa kabila nito ay tuloy-tuloy din ang talaga namang maipagmamalaki at magagandang kaganapan dulot ng mabuting puso ng ating kapwa Pilipino. Kaya naman narito ang mga positibo at inspirasyonal na balita na ating nakalap ngayong linggo. Unahin na natin sa larangan ng teknolohiya ang Filipino inventor na si Lyle Herbosa na nakagawa ng mosquito killing agent na panlaban sa dengue. Pinaniniwala ang malaki ang potensyal nito na mapahinto ang malawakang dengue outbreak na isa sa mga problema nating Pinoy ngayong panahon ng tag-ulan. Tinawag ang produktong MYKL Kitty Kitty X na mixture ng 60-90% calcium hydroxide at 5-40% kalinoptilolite. Ayon sa joint report mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, the University of the Philippines Los Baños Center for Health Development at Bureau of Animal Industry, ang imbensyon ni Herbosa ay epektibo rin sa pagkontrol ng mga lamok. Isa rin sa nakikitang positibo sa Kitty Kitty X ang shelf life nito na epektibo na patayin ang lamok at itlog nito na may long-lasting effect ng 11 hanggang 23 months. Nagkaroon na ito ng pilot testing sa Davao Region at sa Cordillera Administrative Region kung saan parehas na ginagamit na ang nasabing produkto. Sa Sagada naman, nakilala para sa mayaman nitong pamanang kultura, isa na rito ang pottery o paggawa ng palayok. Dahil sa pandemic, pansamantalang hindi makakapunta rito at makikita ang kanilang ipinagmamalaking produkto kaya naman isang Manila online shop ang nagbebenta ng potteries ng Sagada Mountain Province. Layunin nitong makatulong sa artisans para sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Karaniwang tampok sa isang eksibisyon ang tradisyonal na paggawa ng palayok mula sa Luzon Province sa Sagada Pottery Center. Ngunit dahil sa lockdown, wala na itong bisita at wala na rin kita. Ito ang nagtulak kay Mansi Abesamis, na may-ari ng online shop na Hey Keze Pottery na magtinda ng Sagada Pottery Products. Bawat produkto ay nagkakahalaga ng 1,000 piso pataas na ginagawa ng ating mga kababayan sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kamay. Bawat produkto ay inaabot ng ilang buwan bago maging mug o bowl. Isa rin itong paraan upang maipakalat ang tradisyon at kultura ng ating mga ninuno sa bawat modernong tahanan ngayon. At syempre, hindi naman magpapahuli ang Filipinas Heritage Library na nag-aalok ngayon ng libreng online writing at illustration workshops. Ang dalawang workshops ay huhubog sa kakayanan ng mga participants sa character design at memorya sa storytelling. Sinimulan kahapon hanggang ngayon July 18 ang short series ng online workshops kasabay ng online exhibition ng library na War Through the Eyes of a Child. Pangungunahan naman ang writing Zoom conference ng writer na si Maya Kalika Collins sa Writing From Your Memories, a Beginner's Writing Workshop. Tunay ngang sa mga Pinoy, tuloy-tuloy lamang ang ginagawa anuman ang dumating na pagsubok. Tiyak na kayang-kaya dahil sa pusong punong-puno ng pagtutulungan. Para sa balitang inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po, si Joy Solis. Thank you, Joy. Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend ang ilang bahagi ng isang webinar na itinaguyod ng Philippine Council of Evangelical Churches at ng Cross Currents Philippines. Ano nga po ba ang maiaambag ng mga simbahan at ng mga magulang sa blended learning program ng Department of Education? Narito si Assistant Professor Ched Arzadon ng University of the Philippines, Diliman. Salamat sa PCEC for inviting me to be here. Kung titignan natin ng education, na ngayon enrollment sa 24, sabi not enrollment, pasukan sa August 24, yun ang sabi ng DepEd. And sa new normal, hindi pwede ang face-to-face classes. So ngayon pa lang na enrollment ay remote na, no? Yung ginagawang enrollment. So when we think of education, dapat tingnan natin yon sa perspektiba ng mga most marginalized, yung mga mahihirap.
na sa simbahan, sinasabi sa Bible na remember the poor. Ang edukasyon sa kanila isang rota para sila ay makagawa ng trabahong decent. So nakikita natin dito kung ano ba yung ginagawang paghahanda ng DepEd. Okay, kahit sa enrollment na lang, makikita mo na ang edukasyon ay medyo hindi favored sa mga mahihirap, hindi marunong magbasa, sa mga magulang na hindi masyadong nakapag-aral. At nakikita rin natin dito yung feeling ng mga bata, magulang na sana may gadget ako, wala akong gadget. Ito yung nangyayari ngayon sa edukasyon sa buong mundo. We know that dahil sa COVID pandemic, nagsara yung mga eskwelahan. First time na 80% ng mga estudyante sa buong mundo ay hindi pumapasok. 1 billion yung mga yan. Tapos yung iba nagpumasok na pero very erratic. For example, sa Israel, nagbukas sila pero nagsara din sila dahil nag-spike yung COVID cases. The same with France. And so many schools or most schools are using yung tinatawag na blended learning. Ibig sabihin ng blended learning, combination ng face-to-face at online or distance learning. Yung mga teachers are affected. Maraming nawalan ng trabaho sa kanila, lalo na sa private school. Natatakot sila sa kanilang health kasi alam natin sa balita na ang mga nagtatransmit ng COVID ay mga bata, asymptomatic sila. So can you imagine if you're a teacher, meron kang diabetes, high blood, and you are with 30 students, so natatakot sila. And then teachers are also struggling to learn new technologies. Paano ba mag-online? Paano gumamit ng Zoom? And then na-intensify yung work nila kasi in the past when they were teaching a class, isang teacher would discuss their lesson using a blackboard and a chalk. Pero with online or distance learning, isa-isa na yan. Okay, individualized na. The teacher has to respond to each learner. So can you imagine if you have 40 learners? And at the same time, the teacher is also usually the mother, yung babae ang teacher, siya rin yung mother. So ito yung ang laki ng challenge talaga sa mga teachers na yun. Kita rin natin na kulang, dahil kasi mayroong lesson plan yung teacher, whiteboard, okay na. But now, kailangan ng portable learning resources or self-learning modules, self-learning worksheets. So, nagkukumahog ngayon ng DepEd para gumawa ng mga modules na to kasi, kukonti lang before. Meron din yung fear ng mga magulang na, baka babagsak yung anak ko, mag-repeat siya. And the financial pressures, yung mga nag-aaral sa private school, anong pambayad namin sa tuition, nawala ng trabaho ang tatay, bakit ako magbabayad ng tuition, hindi naman pumapasok, ba't ang laki pa rin ng tuition? Paano bumili ng gadget, mag-subscribe sa internet? And in most cases, nagtatrabaho yung mga anak, yung child labor, lumalaki dahil kailangan nilang tumulong sa nangyayaring krisis sa pamilya. So ano ang impact na nangyayaring school closure sa population, especially among the poor? Sa mga pag-aaral sa Ebola pandemic sa West Africa noong 2013, 14, 15, nakita nila na as a result of that, kasi walang klase rin noon about a year na walang klase, ang taas ng dropout. Nung pasukan na, mga 25% ng mga dating learners ay hindi na pumasok. Ngayon sa Pilipinas, ang taas ng ating dropout rate. Noong 2013, 5%. 2017, 9% na ang dropout natin. Ano kaya mangyayari as a result of this? Ang number nun is about almost 4 million children and youth na school age ang hindi pumapasok na before the pandemic. So how much more? Then according din sa pag-aaral sa West Africa, as a result of the epidemic, tumaas ang incidence ng violation against children, maraming nabuntis, early marriage, abuse, trauma, child labor, and also learning loss. Based sa isang study ni Doronila, na yung mga nag-drop out, when they were assessed, later on, they found out na nag-retrogress. So for example, nag-drop out siya at grade 6. Nung inassess siya, mga 2 to 3 grades ang kanyang na-retrogress. At sabi niya, mas mataas ang retrogression kung nag-drop out siya as grade 3. Ibig sabihin, hindi na siya marunong magbasa later on. So talagang ang laki ng possible yung negative impact ng school closure na to. At sinasabi ng mga education policy makers, na-realize nila na ay importante pala, very valuable pala mga parents and caregivers in education. Kasi yung formal education, they were framed as support system lang. Sabihin ng school, magbayad kayo sa amin, kami ang bahala sa anak nyo. Basta taga-suporta lang kayo. But now with this COVID pandemic, school closure, the parents, the family members, the caregivers are the teachers. Hindi sila ganun ka-empowered, hindi sila ganun ka-prepared. And then nakita rin nila yung value ng community. Kailangan magtulungan hindi lang yung parents, yung barangay, yung mga churches. And then they also
na-realize na ang mga teachers pala ay hindi sila trained sa alternative modalities and they are not trained to conduct classes in emergencies. Kaya ngayon, ini-improve namin yung curriculum ng teacher education. And finally, they also realized na yung value ng reading, ICT skills, these are what we call 21st century skills or basic skills, learning how to learn. Kailangan pala itong mga to, these are foundational para yung bata or yung youth, kahit hindi pumapasok, ay, they can still continue to learn. So ngayon, ang problema ng DepEd, paano yung mga young learners? Kasi sa perspective ng framework ng alternative delivery mode, yung mga ADM programs ng DepEd like Misosa, Impact, Home Study, nag-start yan sa grade 4. That's the time that the children are ready to learn on their own. They can read. Ngayon, anong gagawin sa kindergarten? Hindi naman pwedeng mag-aral mag-isa yan sa grade 1. So ito yung ginagawa ng ating gobyerno. May directive na walang face-to-face classes, hindi lang sa elementary, kundi sa college, hanggang walang vaccine. And then DepEd, they simplify the curriculum. We have what we call MELC, Most Essential Learning Competencies. Ito lang ituturo nyo, okay, yung pinaka-importante. So DepEd is resorting sa public school to yung low-tech printed materials or digitized module, hindi yung online learning. And then sa higher ed, ito ang mahirap. Kasi yung mga universities, colleges, they stick to online learning. Okay, kaya may mga kwento tayo na bata, nasagasaan yung isang college student dahil naghahanap ng internet access, umaakyat ng bundok dahil mahinang internet sa ating bansa. So ano ba yung mga schooling options sa families? This is the one area where we can guide the families in our churches. Tulungan natin silang mag-desisyon. One option is to enroll their children sa public school dahil libre, lalo kung nawalan ng trabaho ang magulang, libre ito. Ang gagawin ngayon ng public school is radio, TV, and digitized learning modules or printed modules. Dadalhin ng teachers sa barangay or pwede ring home visit. Sa private school, nakalagay sa DepEd memo, the same, pero they are allowed to use more high-tech resources. Pwede silang mag-online, mag-Zoom. So dito makita natin na yung digital divide. Yung mga nasa public school, printed, pero yung nasa private school, mas mas marami silang opportunity. And then another option is homeschooling. And it's also, we have 12 homeschooling providers na accredited ng DepEd. So that's also one option. Another option for the families is a gap year. Ginagawa to usually ng mga mayayaman, like yung anak ni Obama, nag-gap year. And then later on, pwede nilang mag-take ng PEPT, placement test, or the ALS accreditation and equivalency test. So these are the options na dapat pag-isipan ng ating mga members. Ano ba yung mga studies on remote learning? Because we are shifting to remote learning. Unfortunately, hindi maganda yung mga result. Ang merong impact, according to a study done by UNICEF, ay yung radio, ayan, FEBC. So yun ang effective. So yung mga low-tech. Bakit ba mababa ang success rate ng remote learning? Kasi dapat may mga enabling factors. One factor that will strengthen or make online learning effective is a teacher's presence. Dapat nafe-feel, dapat hindi raw online learning, dapat online teaching. Dapat nafe-feel ng bata or student yung presence ng teacher kahit magkalayo sila. Kaya nga minsan sinasabihan ng teacher, i-video nyo yung sarili nyo batiin nyo yung mga bata kahit once a week. So dapat mayroon pa rin connection kahit paano. Pangalawa, importante yung social support system, social presence. Dapat ma-feel ng bata na may kaklase siya. So dapat yung teacher or mayroong sistema ng, maybe they compare notes, they discuss. Pangatlo, yun nga, as I mentioned earlier, dapat literate siya, can read with understanding, independent reader, and kaya niya gumamit ng mga ICT tools. And then there should be the integration between curriculum and technology. Kasi the TV, radio, tool lang yan eh. Ano yung laman niya? So dapat meron siyang integration. And very important yung learner's motivation. Dapat nakikita niya yung rason. Ba't ako mag-aaral? Okay, meron siyang self-determination. At hindi lang siyang motivated, dapat yung parents niya. However,
based on our studies sa dropout, kung may mga disabling factors, hindi magtutuloy yung estudyante. So here are example of disabling factors. Kunyari nagkasakit, mentally or physically, and if there's a major crisis like job loss, nawala ng trabaho, may namatay, okay, si lolo, lola, namatay dahil sa COVID, nag-relocate dahil sa balik probinsya, any major crisis na nangyayari ay usually yung mga mahihirap, hindi nila kayang mag-respond kaagad. And then the need to help sa paghahanap buhay. So isa rin yan. So kailangan nandun yung enabling factors at ma-manage yung disabling factors para mag-work yung remote learning. Kaagapay, patuloy pa rin po ang pagtanggap ng inyong FEBC Philippines ng anumang tulong pinansyal na nais po ninyong iparating sa atin pong ministeryo. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph. donatenow.febc.ph o di kaya ay tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 or i-dial ang atin pong landline 8650-0855 para sa mga detalye. 8650-0855. At ang good news din po ay pwede na rin kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Panapanahon nga lang ba ang pandemya? May darating at lilipas din. Paano po natin makikita ang inaasam na pag-asa habang nasa gitna tayo ng kawalan ng unawa at pananaw? Pagbulay-bulayan natin ito kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Sa tingin ng marami sa pandemya ng COVID-19 ay parang isang yugto sa kasaysayan na may simula at wakas. Nagsimula noong bandang huling buwan ng 2019 at magtatapos kapag nadiskubre na ang bakuna at mayroon ng mabisang gamot. Pero mabuti sigurong tignan din natin ito sa isang panahong tinakda ng Diyos upang maipahayag at maisagawa ang mga layunin niya. Ganito ang paggamit ng ganyang pananaw sa Biblia. Sabi sa Tito, Kabanatang 1, Talatang 3, ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangaral ng salitang ito. Sinabi rin sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, Talatang 1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Maaaring wala tayong makitang magandang kalalabasan sa pandaigdig na krisis na ito. Kung tutuusin, hirap tayong makitang may kalalabasang maganda ang kahit anong itunuturing na pangit dito sa mundo. Tulad ng diskriminasyon, pang-aabuso, digmaan, at mga malulubhang sakit. Ngunit paulit-ulit na rin nating nasasaksihan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na ginagamit ang mga nakapanlulumong mga bagay na ito at sa kanyang tamang panahon ay gumagawa ng mabuti at kamangha-manghang mga bagay. Maaari lang nating matutunan ito kung mayroon tayong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hanggat wala tayong ganitong relasyon, mananatili sa puso natin ang mabigat na pagnanasa na mahanap siya. Sinabi ni Blaise Pascal, isang kilalang dalubhasang Pranses sa matematika at physics at isa ring religious philosopher, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Sinasabi niyang mayroon daw puwang sa puso ng bawat tao na nasa wangis ng ating Panginoon, na ang siyang makapagpupuno lamang ang Diyos na naglalang ng lahat na ipinakilala sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Itinampok ng Time Magazine ang isang artikulo noong 2004 tungkol sa paghahanap ng tao sa Diyos. Naging tanyag ang cover ng Time Magazine noong October 2004 na tinawag na The God Gene. Hindi ito nakapagtataka dahil alam nating ang Diyos ang naglagay ng pagnanasang ito sa puso ng bawat nilalang. Ito'y sinabi niya sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, Talatang 11. Inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan
Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kapag natutunan na nating pagyamanin ito, magliliwanag sa atin ang mga layunin ng ating Panginoon para sa atin. At ito ang magpapalakas sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ito ang naunawaan ni David na nagsabing, "Ikaw ang may hawak nitong aking buhay, iligtas mo ako sa taga-usig ko't mga kaaway." Panahon nating itong pandemyang ito, kaibigan. Panahon ng Diyos upang maipakita niya ang sarili niya sa atin ng mas malinaw. Ang sabi nga ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, "Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay sa ihahayag ng Diyos sa mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa." Mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 18 hanggang 20. Sa halip na magtiwala tayo sa mga plano at pangarap natin sa pagtatapos ng pandemyang ito, yung pagbabalik ng normal, yung pagyakap sa better normal, kailangan nating tumindig ng matatag sa salita ng Diyos. Huwag nating iyasa sa katalinuhan ng tao at sariling sikap ang ating hinahanap. Sabi sa awit 57, talatang 2, "Tumawag ako sa iyo, kataas-taasang Diyos, sa inyo na nagsasagawa ng layunin sa aking buhay." Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng liwanag sa mga hindi natin maintindihan sa ngayon at hayaan natin siyang magsagawa ng layunin sa ating buhay. Ang kanyang presensya sa buhay natin ang magbibigay ng angkop at magandang kahulugan sa lahat ng ito. Ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Awit 16, talatang 11. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Juan, Kabanatang 15, talatang 11. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa mga salita ni Jesus na nagsasabing siya ang nagbibigay ng kagalakan niya sa atin. At dahil doon ay magiging lubos ang aming mga kagalakan. Tunay nga, Panginoon, sa likod ng pandemyang ito, sana'y makita namin ang tamang panahon ng pagtugon sa iyo, ang tamang panahon ng pagtingin sa iyo at pagsunod sa iyo at pagtiwala sa iyo. Panginoon, tulungan niyo rin kami na gamitin ang tamang panahon upang tumulong sa kapwa, upang mahalin namin ang kapwa tulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. Huwag po naming ibaliwala ang panahong ito sapagkat sa panahong ito, mayroon po kayong itinuturo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaagapay, dito po nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend hanggang sa susunod na Sabado. Ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.